Koni mga ilaw ng Pantal Bridge ang ninakaw ng binatilyong 16 anyos. Sa video, kita ang binatilyo habang binabaklas ang ilaw sa tulay. Agad itinawag ng nagvideo sa barangay ang insidente, pero nakatakas ang binatilyo. Na-corner din siya kalaunan. Ayon sa binatilyo, pangalawang beses niyang magnakaw doon. Na-recover sa kanyang 13 ilaw na nabaklas mula sa tulay. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya ang binatilyo para sa investigasyon at mga susunod na hakbang. Mga kapuso, mahalagang manatili ang mga ilaw sa mga kalsada at tulay dahil yon ang nagsisilbing gabay ng mga motorista kapag gabi na at kapag masama ang panahon. Arestado naman sa Bulan, Sorsogon ang isang tindero ng isda na sumasideline umano sa pagbebenta ng marijuana. Dinakip ang lalaki sa operasyon ng pulisya at 2nd Mobile Force Company sa Barangay Zone 4. Nakuha sa kanya ang 5 sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana na may street value na 600 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang lalaki na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at wala siyang pahayag. Rafi, sa Liloan, Cebu, isang binatilyong estudyante ang nabundol ng motorsiklo. Nahulikang ang mabilis na pangyayari. Papunta ang 17 anyos na lalaki sa pedestrian lane nang bigla siyang mahagip ng paparating na motorsiklo. Napuruhan ang kaliwang paa ng estudyante na nagpapagaling sa ospital. Sasagutin daw ang pagpapagamot niya ng rider na nagtamo rin ng mga sugat. Nagkaareglo na ang parehong panig. Sa Manolo Fortich, Bukidnon naman, sugatan din ang isang lalaki matapos mabangga ng 10-wheeler. Batay sa investigasyon, nagpapahinga noon sa malilim na bahagi ng kalsada ang biktima na isang backhoe operator sa isang road construction project sa lugar. Ayon sa driver ng 10-wheeler, nawalan siya ng kontrol sa truck sa palikong bahagi ng daan. Tumama pa ang truck sa mga yero at bumagsak ang mga ito sa biktima. Nagpapagaling na siya sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Nakipag-areglo na sa kanya ang may-ari ng truck at sasagutin daw ang pagpapagamot. Nasawi matapos masagasaan ang asong si TikTok na ibinalita nitong Pebrero matapos matagpuang may mga pana o darts sa katawan sa Negros Occidental. Ayon sa Animal Rescue Group na nag-alaga kay TikTok, hindi pa natutukoy ang sasakyang nakasagasa sa aso. Ipinaalaga raw siya noon sa isang volunteer dahil sa distemper na isang uri na nakahahawang sakit ng aso. Hindi raw namalayan ng bantay na lumabas si TikTok at nasagasaan. Matatanda ang isinailalim sa operasyon si TikTok matapos ang pamamana. Naka-recover ito at naging aktibo sa ilang aktibidad kasama ang iba pang survivors ng animal cruelty. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang 2 sakay ng isang pampaserong van sa Talisayan, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, papuntang Hingoog City ang van mula sa Cagayan de Oro City. Kwento ng 2 saksi sa pulisya, nakaupo sa tabi ng driver ang gunman na isa ring pasahero. Bago bumaba ang suspect, bigla raw nitong binaril ang driver at 2 pasahero ng van. Nasawi ang driver at isang lalaking pasahero habang sugatan ang babaeng pasahero na isinugod sa ospital. Kinukumpirma pa ng pulisya kung hold up ang motibo sa krimen at kung magkakilala ang nasawing driver at gunman. Patuloy na nagsasagawa ng CCTV backtracking ang mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin sa likod ng kanyang kabarangay sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, pauwi na sa kanilang bahay ang 30 anyos na biktima nang madaanan niya ang 25 anyos na sospek sa barangay Ambunao. Hindi raw agad pumasok sa loob ng bahay ang biktima at namalagi sa labas. Doon na siya sinaksak ng sospek gamit ang isang kitchen knife. Kasalukuyan siya nagpapagaling sa ospital. Nadakip naman sa follow-up operation ng mga otoridad ang tumakas sa sospek. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, napagtripan lang ng sospek ang biktima. Naharap sa reklamong frustrated murder ang sospek na walang pahayag.